Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa mag-asawang nabuo at nasira dahil sa online dating sites. Ang inakalang magiging happy ending ay hindi pala matutupad dahil lang sa kataksilan at kahayukan ng isa. Bago tayo magsimula ay huwag kalimutang mag-like at pindutin ng subscribe button at notification bell para laging updated sa bago nating Tagalog True Crime Stories. Si Grace Guzmana ay ipinanganak noong 1978 sa Cebu. Gaya ng karamihan ay nangarap siyang mangibang bansa o makapangasawa ng banyaga upang matakasan ang kakulangan dito sa Pilipinas at makaahon sa kahirapang nararanasan. Sumali si Grace sa isang online dating site at nagbabakasakaling dito na niya makikilala ang kanyang magiging asawa. At hindi siya nagkakamali dahil nakilala niya si Horst Kroner na kanyang papakasalan kalaunan. Noong 2005 pumunta siya ng Germany upang magpakasal at makasama na si Horst doon. Si Grace ay 27 years old noon at si Horst naman ay 42 years old na. Si Horst ay ipinanganak noong 1963 sa Friedberg, Bavaria, Germany. Ang kanyang kabataan ay madalas na nababalot ng kalungkutan dahil lagi siyang naiiwang mag-isa sa bahay kasama ang kanyang lola. Ang mga magulang niya ay naging abala sa trabaho at pinabayaan siya. Pero kahit nandyan naman ang kanyang mga magulang sa bahay ay hindi nila pinapansin si Horst. Hindi daw naramdaman ni Horst ang pagmamahal ng mga magulang na naging dahilan ng matinding hinanakit na naipon sa kanyang puso. Nang siya ay tumanda at nagtrabaho bilang isang IT technician ay miserable pa rin ang kanyang buhay. May mga pagkakataong naisip din niyang magpahamatay. Lumaki siyang walang kumpiyansa sa sarili at ito ang dahilan ng kanyang social anxiety o pagkabalisa. Dahil dito hindi siya mapirmi sa iisang kumpanya. Madalas siyang nagpalipat-lipat, dala na rin ang kanyang problema sa mental health at hirap na makipag-ugnayan sa ibang tao. Nakakaranas daw siya ng stress at pambubuli sa trabaho ngunit madalas ay bigla na lang ito aalis sa trabaho. Dahil sa kanyang social anxiety ay nahirapan din siyang manligaw o kaya makipag-usap man lang sa mga babae. Kaya't naengganyo siya sa mga online dating sites kung saan ang kanyang tinatangi ay mga babaeng galing Southeast Asia. Dito niya nakikilala ang kanyang mga nagiging kasintahan at asawa. Sa katunayan, si Grace ay pangatlong asawa na ni Horst dahil nauwi sa hiwalayan ang mga nauna. Sa una, naging maganda naman ang pagsasama ni na Grace at Horst. Si Grace ay agad namang nakapag-adjust sa buhay sa Germany. Kahit nahirap sa bagong lengguwahe ay kalaunan natutunan niya ito at nakapagtrabaho sa isang supermarket bilang shop assistant sa meat counter. Ayon sa kanyang mga kasamahan ay mabait at matulungin si Grace, kaya naging maayos ang samahan nila sa trabaho. Ang mga kapwa Pilipino niya doon ay nagsabing palakaibigan nito at madaling pakisamahan. Dagdag nila wala naman naging problema ang mag-asawa. Mukha naman silang masaya at hindi nila ito nakitaan ng kahit na anong senyales na maaaring may hidwaan ang mag-asawa. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman ay meron na palang namumuong problema sa pagitan nila Horst at Grace. Sinubukan ayusin ito ni Grace sa pamamagitan ng pag-aya kay Horst na samahan siya dumalo sa mga meetings ng Jehovah's Witness kung saan siya aktibo bilang miyembro. Ngunit hindi ito pinansin ni Horst. Naging makasarili si Horst at ang kanyang prioridad ay ang makipag-usap sa mga babae sa online dating sites. Dito na lumabas ang totoong katauhan ni Horst. Mas pinahalagaan niya ang kanyang pagnanasang makatalik ang ibang mga babae. Nahumaling si Horst sa pakikipag-chat sa mga babae sa Thailand kung saan gumagastos pa siya para lang makipagkita at makipagtalik sa kanila na lingid sa kaalaman ni Grace. Tinataon niya ang pagpunta sa Thailand tuwing bibisita si Grace sa Pilipinas para hindi siya mahuli sa panlolokong ginagawa niya. Nagawa niyang lokohin si Grace noong 2007 kung saan pumunta si Horst sa Thailand upang gawin ng mga kamunduhang pagnanasa. Naulit ito noong 2013 nang umuwi si Grace sa Pilipinas dahil namatay ang kanyang ina. Imbes na samahan ni Horst si Grace sa malungkot na kabanata ng buhay nito ay mas pinili pa niyang pumunta sa Thailand at gawin ang naisin sa mga babaeng nakilala niya online. Pero sa pagkakataong ito ay nahuli siya ni Grace na nakikipag-usap sa mga babae online. Ngunit dahil siguro gusto niya pang ayusin ang problema nila mag-asawa ay hindi siya nakipaghiwalay dito.
Pero hindi lang yon, may mga problemang pinansyal din silang kinakaharap. Dahil sa hindi maayos na pag-manage ni Horst sa kanyang kinikita ay nakakaligtaan na niyang magbigay ng sustento para sa mga anak sa mga dati niyang asawa na umabot pa sa pag-file niya ng bankruptcy. Lalong nalugmok si Horst sa kanyang buhay at dahil dito natuon na lang ang kanyang atensyon sa kanyang computer at sa pakikipag-chat sa mga babae doon. Noong 2015 ay umabot na sa sukdulan ang problema ng mag-asawa dahil muling nahuli ni Grace ang asawa na may iba't ibang girlfriend online at nagpaplanong pumunta muli sa Thailand para sa isang sexcapade. Humantong ito sa matinding pag-aaway at binantaan siya ni Grace na makikipagdiborsyo kung itutuloy niya ito. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Horst at tuloy na bumili ng tiket para sa December 2, 2016 flight papunta ng Thailand. Ang masama pa nito ay pera ni Grace ang ginamit niya. Noong panahong iyon ay may namumuo na ring plano si Horst sa kanyang isipan. Una ay nag-search muna siya online at nag-isip kung ano ang pinakamahusay na paraan na patayin ang asawa at itago ang bangkay nito. Noong November 29 ay bumili si Horst ng martilyo at duct tape sa hardware store. Madaling araw ng November 30 habang mahimbing na natutulog si Grace ay kinuha ni Horst ang martilyo sa kusina at 6 na beses itong ipinukol sa ulo ng asawa. Na makita niyang gumagalaw pa ang 37 years old na si Grace ay binalot niya ang ulo ng plastic bag at pinuluputan ng tape ang leeg at saka pinatungan ng una ng mukha ng halos 20 minutes para tuluyan ng patayin ito. Ang susunod na hakbang ni Horst sa kanyang plano ay ang pagtago sa katawan ni Grace. Pumunta muli siya sa hardware store at bumili ng mga gamit na sa tingin niya ay makakatulong upang maitago niya ang bangkay ng maayos. Kumuha siya ng lagari, plastic bag, asin, construction foam at mga plastic boxes. Pag-uwi ay hinanda niya muna ang kwarto at nilagyan ng plastic ang buong paligid para hindi ito mamantsahan ng dugo. Gamit ang lagari ay pinutol-putol niya ang katawan ni Grace ng 8 piraso. Isinilid isa-isa sa mga plastic bags at nilagyan ng asin para hindi agad mabulok. Lahat ng mga gamit gaya ng kumot, mga plastic at pati lagari ay ipinasok niya rin sa mga plastic box at bawat box ay nilagyan niya ng construction foam para hindi mangamoy. Makikita mo dito na talagang pinagplanuhan niya ang lahat at pinag-isipan mabuti. Matapos maayos ang mga kalat ay ipinasok niya lahat sa kotse niya at dinala sa isang inuupahang storage unit. Pag-uwi niya ay naghanda na siya para sa kanyang trip papuntang Thailand. Sinigurado niyang ipaalam sa trabaho ni Grace na magbabakasyon muna sila sa Pilipinas para hindi nila hanapin si Grace. Nag-iwan din siya ng mensahe sa kanilang kapitbahay na nagsasabing iniwan siya ni Grace at pumunta ito ng Pilipinas ngunit susundan niya ito para suyuin bumalik sa Germany. Noong December 2 ay sumakay na siya ng eroplano at pumunta ng Thailand upang makipagkita sa babaeng kausap niya online at para na rin makipagtalik sa iba pang mga babae doon. Pinagpatuloy niya ang kanyang buhay doon na parang walang nangyari. Ngunit noong araw na dapat papasok na si Grace sa trabaho ay hindi ito nagpakita at nagtaka ang mga kasamahan niya. Dahil sa tagal na niyang nagtatrabaho doon ay hindi kailanman siya nag-a-absent ng walang pasabi. Kahit ang mga kasamahan ni Grace sa simbahan ay nagtataka kung bakit hindi siya nag-a-attend sa kanilang mga meetings. Sinubukan nilang kontakin si Grace ngunit sila ay nabigo. Kaya't bago magpasko, isa sa mga kaibigan ni Grace ay nagpasyang magsumbong sa pulis tungkol dito. Nang malaman ng mga pulis na walang ebidensyang nagpapakitang umuwi nga siya ng Pilipinas at sabi ng mga kaanak sa Pilipinas na hindi ito nagbakasyon, ay agad silang nag-imbestiga para hanapin si Grace. Pinasok nila ang bahay ng mag-asawa upang kumalap ng ebidensya na makapagtuturo kung nasaan si Grace. Ngunit napakalinis ng bahay at walang indikasyon na may nangyaring masama dito. Meron lang silang nakitang maliit na patak ng dugo sa kwarto ng mag-asawa, ngunit hindi ito sapat upang isipin na may patayan na naganap dito. Sa kanilang pagsisiyasat nalaman nila na mag-isang lumipad si Horst papuntang Thailand. Dahil sa kaduda-dudang sirkumstansya, itinuring si Horst na pangunahing suspect sa pagkawala ni Grace. Noong January 8, 2016 ay bumalik si Horst sa Germany dahil nag-expire na ang kanyang visa at wala na rin siyang pera. Agad siyang inaresto ng mga pulis nang malaman nilang nakauwi na ito. Inamin naman agad ni Horst ang pagkakasala at itinuro na rin kung nasaan ang katawan ni Grace. Nang sinuri ng mga pulis ang search history ni Horst sa computer, ay walang duda na pinagplanuhan ng 57 years old na si Horst ang ginawa niya sa kanyang misis.
Habang nililitis ang kanyang kaso, sinasabi niya na hindi talaga niya planong patayin si Grace. Noong lamang minartilyo niya si Grace sa ulo, saka siya nagpasya na papatayin na talaga niya ang asawa. Ayaw daw niyang makitang nasasaktan si Grace at makaramdam siya ng sakit, kaya't pinatay niya ito habang natutulog. Minahal daw niya si Grace at naging desperado lang daw siya dahil sa dami ng problemang kinakaharap niya. Nabigla ang mga nakarinig sa mga sinasabi ni Horst dahil parang pinapalabas niyang naging mabait pa siya kay Grace at para din siyang humihingi ng awa sa mga nakikinig. Ngunit dahil sa dami ng ebidensyang nagsasabing pinagplanuhan niya ang lahat ay hindi naniwala ang hukom. Kaya naman noong November 17, 2016 ay nahatulan si Horst ng minimum of 20 years na pagkakakulong sa kasong murder at maaari lang siyang mag-apply ng parole matapos silbihan ang hatol sa kanya. Bagamat nagpakita naman siya ng pagsisisi ay hindi na ito maibabalik ang buhay ni Grace na nawala dahil sa kanyang makasarili at makamundong pagnanasa. Ang mga abo ni Grace ay kasalukuyang nasa Pilipinas at nakahimlay sa Mactan Island Memorial Garden sa Lapu-Lapu City, Cebu. Isang totoong kwento na naman po ang inyong natunghayan at sana ay nakadagdag ako sa inyong kaalaman at may aral na napulot sa buhay ng mag-asawang Grace at Horst. Dito napatunayan na kahit anong pagpaplano at pagtatago ng kasamaan ay lalabas at lalabas din ng katotohanan at lalong hindi hahayaan ng Diyos na magtagumpay ang kasamaan sa mundo. Salamat po sa panonood at sana ay may oras pa kayo para makita ang iba ko pang mga videos. Sa mga hindi nakasubscribe ay huwag niyo pong kalimutan pinutin ang subscribe button para matunghayan niyo ang mga true to life crime stories dito.